Hi guys, it's me Rena and welcome back to my mini vlog. Intro, pasok! So, for today's video, pupunta tayo sa Infanta, Quezon. Pero bago ang lahat, nag-stop muna kami dito sa Taytay para antayin yung iba pa naming kasama. Kasi ang call time talaga 3 AM pero natapos kami mag-asikaso 6 AM. Talagang Filipino time talaga. Fast forward, kasama na namin sila sa mga oras na yan. At ito yung una naming stopover para kumain kami ng pandesal kasi lahat kami wala pa kami mga kain yan bago umalis. Pagkatapos namin kumain, umalis din kami kaagad at para masimulan na namin yung paglalakbay namin kasi medyo malayo-layo pa kami sa katotohanan. 7:22 AM nang makarating kami dito sa Morong pero tirik na yung araw sa mga oras na yan pero hindi pa masyadong masakit sa balat. Bali 5 kami mga nakamotor at isang tricycle yung sa papa ko. Kung mapapansin nyo, si kuya, dalawa yung angkas niya. Kasi yung angkas niya na isa, inanto. Kaya doon natulog sa tricycle. Bilang lang sa amin ng mga may tulog. Pero the rest, walang mga tulog lahat. Dahil sa excite, kung hindi ang hirap makatulog. Lalo na kapag madaling araw alis. By the way, 3 days pala kami ngayon sa Infanta. Dapat talaga April pa kami magki-Quezon. Kasi every April ng mahal na araw kami naliligo ng dagat. Pero may purpose talaga yung pagpunta namin dito sa Quezon kasi birthday ng kapatid ng boyfriend ko. Pero this time, yung lalaki niya na nakapatid ang may birthday ngayon. So every time na umaalis kami, saan man kami magpunta, saan man yung rides, lagi namin kasama yung aso namin na si Berry. Meet Berry. Kasi walang mapag-iiwanan sa kanya. Kaya lagi na lang namin siyang dinadala kahit saan kami magpunta. So, ito na yung pangalawang stopover namin. Sa magandang Tanawin naman kami nag-stopover. Para makapagpahinga naman yung mga lubot namin. Kasi sobrang naninigas na ang lubot namin dyan. At grabing sakit na sa mata ng araw. Lalo na kapag wala kang tulog. Napakahapdi at namumula yung mga mata namin lahat niyan. Na para bang nag-a-addict kami. Tuwing madaling araw talaga kami bumibiyahe papuntang Quezon. For the first time lang na inumaga kami sa biyahe. Dahil nga nung oras na kami natapos mag-asikasong lahat. Thankful din kami ng mga araw na yan kasi nakisabay sa amin yung araw. At walang masyadong aberya. Hindi katulad ng kapag pupunta talaga kami dito, palaging may aberya, laging may problema. Pero di naman may iwasan yan since nasa gitna tayo ng biyahe. Importante walang mangyari at safe ang lahat. So dito may nadaanan kaming truck na sumalpok sa bahay. Grabe talaga yung kaba nung makita namin yan. Masasabi mo talaga na hindi sa lahat ng oras at panahon ligtas tayo. Kahit nasa bahay ka pa or nasa labas ka ng bahay. Kaya palaging magdasal talaga at laging mag-ingat sa tuwing nasa labas tayo ng bahay. Kasi di naman natin mahuhulaan kung kailan tayo madidisgrasya, kailan tayo mababangga. Kaya palagi natin piliin magdasal araw-araw, minuto kung pwede. So dyan nakababa na kami ng Tanay, paakyat naman kami ngayon ng Real. Pero bago ang lahat, may madadaanan kayong ganito dahil inaayos nga yung tulay dito. Dati nung January, dun kami umikot pa palengke nila. Diyan kami dumaan. Diyan ang labas namin noon. Pero ngayon, dahil okay na yung tulay nila, pwede nang dumaan. Pero paunti-unti nga lang for safety na rin. So dito lumiko na kami kung saan yung sinasabi nilang Red Horse. Diyan naman is packet naman na talaga kami ng Real niyan. Finally! Ang goal talaga namin, wag na sanang huminto, mag-stop over, tisin na yung mga sakit ng lubot namin para makarating kami ng mas maaga. Nararamdaman na namin yung pagod sa isa't isa, sakit ng puwit at sakit ng mga mata. Pero kailangan namin mag-go para makarating na mas maaga. Dito habang nagdadrive kami, buti nakita namin yung kapatid ng boyfriend ko. Nasiraan na pala sila. Kaya huminto muna kami para ayusin niya yung motor. Pero di na namin pinahinto yung tricycle ng papa ko para tuloy-tuloy lang sila. Pero sa mga oras na yun, iba naming kasamang motor is naligaw na sa iba sila napunta. Kasi sinusundan nila yung map ang binigay namin which is mali yung nabigay naming map sa kanila. Kaya naligaw din sila. Kasi yung nabigay naming map sa kanila, hindi talaga yung pinaka-mismong destination namin. Aalamin pa kasi namin yung pinaka-destination pag andun na kami sa Infanta. Kasi nakalimutan na namin.
Yung lugar kasi naliliguan namin is naliguan na namin dati pero hindi ko siya na-vlog. So dito yung kapatid ng boyfriend ko muntik silang madisgrasya dahil sa hindi inaasahang ganito kapangit na daan. Buti na lang at naitapak niya kagad yung paa niya at walang nangyari sa kanila na mas malala pa dyan. Grabe din yung kaba namin sa mga oras na yun pero buti na lang talaga. Thank you Lord. Walang nangyaring masama. So dito guys, nahulog yung isang gamit na nakalagay doon sa tricycle ng papa ko. Buti na lang nasa likod kami. Dito sa mga oras na yan, pinipipip-pipip na namin yung tatay ko kaso hindi kami marinig. Buti na lang may isang rider na tumulong sa amin para marinig kami ng papa ko. Dito, inayos na ng papa ko yung gamit na nahulog kanina at para hindi na mahulog ulit. Habang nag-aayos yung papa ko ng gamit na nahulog kanina, nagdatingan na rin yung mga kaibigan namin na naligaw kanina. Kaya palagi kaming nasa hulihan para in case na may mahulog na gamit dyan sa tricycle ng papa ko is makukuha namin kaagad. Kasi yung ibang kasama namin nauna na sa amin kasi sobrang bagal nga na tricycle ng papa ko. So sobrang bigat kasi ng dala niya kaya hindi siya masyadong makapagpabilis ng takbo. Ito yung tulay na lagi namin hinihintuan pag pupunta kami dito sa Quezon kasi sobrang ganda niya. Napansin namin na may mga naliligo pala dito. Kaya naisip namin pag last day namin dito bago kami umuwi, dadaanan muna namin to para maligo kami dyan. Yung video na naligo kami dyan, part 3 pa yun, ipopost ko din pagkatapos ng part 2. Medyo matatagalan nga lang ako sa part 2 ng video na to kasi medyo madami-dami talaga ang video na nagawa natin. Kung mapapansin nyo, inaayos na yung daan dito sa Quezon kasi medyo hindi na talaga maganda yung daan dito. Sabi sa mga napagtanungan namin, kaya nasira yung daan nang dahil daw sa sunod-sunod na bagyo na dumaan dito sa Quezon. Dito, nasa Real na kami pero hindi dito yung destination namin. Infanta talaga so malayo-layo pa yung lalakbayin namin. Kasi nakailang Real na kami so Infanta naman yung liliguan namin para naman mas exciting. So dito guys is nakarating na rin kami finally. Tanghali na kami nakarating sa mga oras na yan. By the way, nasa France Zone Infanta Quezon Beach kami. Kinagabihan niya, nag-noms lang yung my birthday at saka yung iba pa namin kasama pero hindi ako kasali. So ito na yung huling clip ng video natin. Abangan niyo ang part 2. Bye! It's all gonna be good. So please, like you know you should.